Indicate po dyan, yan. Nagbi-blink-blink siya, yan. Sige. Yes mga idol, so for today's video nga ay mag-unbox tayo ito kasi require po talaga na mag-video unboxing pag ganito mga malalaking amount ng parts ang in-order po natin sa online para pwede po natin siyang i-refund o kaya ibalik sa pinagbilan po natin. So ngayon, pagka-unbox po natin ito, so ito-test po natin, then i-check natin kung okay ba, then ipapakita ko na rin yung mga connection ng mga parts nandito sa loob itong box na to. So ito po ay yung parts na ginagamit po natin sa ating e-loading machine. So ito po ay yung non-Android. So papakita ko sa inyo kung ano yung tsura po ng mga parts ng non-Android. Okay? So simulan natin mga boss. So yan yung pagkakabalance. Ito siya. Ito yung laman. So dito na yung kasama ng SIM card. Then meron po tayong multi-coin selector. Hindi po ito Allen. So alam niyo na pag Allen, madaling masira. Then may kasama na po siya dito na halika na po yung isang set ng ating bill acceptor. Then meron na po siya kasama na sticker. So dito po yan nilalagay. Then sa loob po meron pa po siya kasama ito. So ito po yon yung kanyang TFT na screen. So ito po, dito po makikita nyo yung mga denomination ng amount na gusto nyong i-load. Saka dito na rin po yung mga option. Dito po siya lalabas lahat. Then may kasama na rin po siyang so ito po yung kanyang keyboard. So ito po kaya nga po siya non-Android kasi ito po siya, may kasama po siya nito. So keyboard po. Ngayon, itong isa natin. So, yan. So ito po yung kanyang custom board. So complete set na po to. So buksan natin para makita nyo. Then test po natin na working po yung unit. So may kasama na po siyang L spacer. Ito po yung spacer niya. Then ito po yung kanyang GSM module. Ito po yung GSM module. Then ito po yung kanyang antena. So dito ito po yung ito yung pinaka-signal ng machine ng network. So yung sa globe nilagyan niya siya ng SIM card. Then ito po yung kanyang ESP32 na module din. Yan, para sa Bluetooth, then Wi-Fi. Then may mga kasama na po siyang connector para sa coin slot. Then para po sa LED. Then meron na po siyang kasama na connector para po sa keypad. So isang set na po siya, kompleto na. Then yung kanyang sa screen naman, ito po siya, para na po siyang kasama. Then meron na po siyang LED indicator para sa insert coin. So ito po yun. So test natin mga boss para makita nyo na legit and working yung item. Also meron ko pala sa natira. So may kasama na po siya na power supply. So ang power supply po na to ay 12 volts 5 ampere. Yan. So ito po siya. Okay, so test po natin para po makita nyo na working yung item. So una po dito ay kakabit po natin yung ating coin slot. So ito po yung sa coin slot. So buksan po natin yung coin slot. So may kasama na po siyang mga connector. So hindi na po kayo malilito. So titingnan nyo na lang yung dito, yung sign. Sa dito may mga naka-indicate naman po siya na sign para hindi po kayo malito. Okay? So yung 12 volts po natin, yun po yung nasa taas. So din po siya natin ilalagay yung 12 volts. So mayroon din po yung indicator po dito. So makikita nyo po nandito po yung indicator. So itatapat lang po natin siya doon. Para hindi po kayo malito. Okay? Then yung sa baba naman po, yung sa kanyang
connector. So, ganyan po yung itsura niya. Okay? Then, kabit naman po natin yung kanyang keypad. So, may naka-indicate po dito para sa keypad. Ito. Keypad. Yan. Kita niyo po yan. Dito naman dito. So, dito naman po natin siya kakabit. Sa keypad niya. So, ito yung keypad. Yan. So, meron po siya dyan. So, di po kayo malito kasi meron po yung gitling. Para di po kayo malito ng pagkakabit. Yan. Ganyan. Yan po yung itsura. And ito naman po, yung para sa kanyang screen. So, may nakalagay rin po dyan. So, di po rin po kayo malilito. So, may gitling din po siya, kaya di po kayo malilito dyan. So, insert nyo lang po. So, ganyan yung magiging itsura niya. Okay. So, next po ay kakabit po natin yung kanyang bell acceptor. So, ito naman po yung bell acceptor. So, meron din po yan dyan, nakalagay, acceptor sa board. So, itatama lang din po yan natin. So, lahat po yan, wala pong bakante dyan. Lahat po yan meron naka-indicate. Kaya di po kayo malilito dyan. Okay? So, babasahin lang po natin na mabuti yung mga naka-indicate sa board para po di po tayo malito. Okay? So, nakasalpak na po natin yung SIM card natin. So, andyan na po siya nakalagay. So, test po natin to see na working yung unit. Then, ito po yung kanyang power supply. Saksak po natin dito. Yan. Then, pa po tayo ng saksakan. Then, plug in po natin. Okay. Okay. So, ito na po siya. So, yan, may nakalagay na po siya dyan. Fox A loader. So, working po yan. Hindi makikita masyado yan po. Connecting po siya. Then, nandito po yung kanyang antenna. Then, ito po yung itsura ng module. Yan. So, may nag-indicate po dyan. Yan. Nag-blink-blink siya. Yan. So, ganun po yung magiging itsura niya. Yan. Ito po siya. Firmware. So, connecting po siya. Ibig sabihin, mahina po kasi signal dito sa amin. So, ito po yung kanyang keypad. Then, ito po yung kanyang bell acceptor. Working po siya lahat. Mga idol. Yan. So, working lahat. Yan yung coin slot. Yan po. Working din. So, mahina po signal natin. Kaya connecting po siya. So, ganun lang siya kasimple mga idol gamitin. Napakadali lang din. Yan. So far so good po naman. Goods po lahat ng ng item. So, yan na po siya. May nakalagay na po. Yan. Yan. May nakalagay na po dyan. Input nyo na po yung mobile number nyo. Yan. So, may po siya, mga option dito. So, may nakalagay po yan dyan, mga boss. Yan. Smart, Token Texan, GCash Cash In, Maya Cash In, Globe, yan, TM dito. Yan. Then meron pa po siyang next para dun sa mga option. So dito may nakalagay indicate po dyan na number. So kung ano po yung naka-indicate na number, yun din po yung pipindutin nyo dito sa kanyang keyboard. So ganun lang po siya kasimple gamitin mga idol. So sa next video ko mga boss, so papakita ko naman sa inyo kung paano siya nag-work. Okay, so yan lang muna mga idol. So pinakita ko lang na working yung unit, then kanyang mga connection. So yan muna mga idol. So follow for more videos mga idol.